Kahit masakit, ano nangyari sa kanya, minsan hindi kami nagkakalawaan ng mga bagay na hindi pinagsangayunan ng dalawa. Pero ako ay nangingi ng kapatawaran sa kanya. Since na inaalagaan niya ako hanggang sa lumaki, lahat ng supply ng school or lahat ng padala sa probinsya, siya po nag-provide sa amin kasama ko yung hila ko. And then nung napunta na ko ng Maynila, doon din ako sa kanya na uwi. Siya din nag-aalaga, siya din lahat hanggang sa magkaroon ako ng trabaho, hanggang sa nagsawa. Siya din very supportive, and then lagi, minsan nagagalit, pinapagalitan, lalo na pag mga hindi gusto sa kanya, nagagalit. Normally naman yun siguro, ganun man ang tiya, mama. Kasi minsan, pasaway din ako, naging pasaway din. Saka, since nung nagkasakit na siya, nasa malayo ako, nasa Batangas po ako kasi doon po ako nagtrabaho. Tumawag lang siya sa akin, kinausap niya ako, tawag dito, kumusta ka na, bakit hindi ka na pumunta, or gano'n, kumusta ng mga bata. Sabi ko, okay naman sila. Hanggang sa binawayan siya ng buhay, wala ako sa tabi niya. Nasa malayo ako. Hanggang sa, yun, no? Nawala na talaga. Kaya, nagsisisi din ako kasi wala ako sa tabi niya. Pero, wala na eh. Gusto na talagang magpahinga. Siguro, yung pain, hindi na niya nakayanan. Kaya sabi ko, luluwas ko ng kaluukan para damayan or puntahan sa ospital. Pagdating pala sa ospital, wala na. Kasi kulangan din sa financial. Kaya ganun. Mabait siya. Napakabait. Kasi lahat ng mga kailangan na-provide niya. Hanggang sa matapos ako mag-aaral. Sa mga anak ko,